Okay, mukhang itong Barangay Hinebra ay medyo delikado na ang stand ngayon dahil natalo na nga sila sa Game 6 at nagkaroon pa ng injury itong si Troy Rosario. Hindi pa natin natitiyak kung makapaglalaro itong si Troy Rosario sa Game 6. Ang report daw kasi parang pull muscle yung nangyari at baka hindi na kayanin bumalik. Kung hindi makapaglalaro si Troy Rosario sa Game 6, malabo na siguro to. Medyo mahirapan na talaga silang manalo. In fairness, lumaban talaga ang Barangay Hinebra dito. At makikita natin yung galing talaga ni Coach Tim Cone. Dahil kahit na sabihin natin yung lineup niya hindi kasing lakas ng sa San Miguel, nagawa niya ng paraan. Pero bigyan natin ng credit si Coach Leo, maganda yung adjustment nila sa Game 6. Partikular na binigyan ng mas mahabang playing time si Motaw Tua at talagang nahirapan ng Hinebra sa pakikipag-matchup doon. At itong si Junmar Fajardo nakita natin, nag-benefit siya talaga doon sa 2-day rest dahil hindi na masyadong sumakit yung balikat niya at nakapag-perform to ng mas maganda. Kaya naging maayos ang laro ng San Miguel Beer kaya hindi na tayo nagugulat na itong SMB mukhang magiging mas ready na to pagdating ng Game 6 para tapusin yung serye. Of course, alam natin na lalaban pa Hinebra at posible pa itong umabot ng Game 7. Kaya marami pang pwedeng mangyari dito. Pero maliwanag ang San Miguel may momentum na papunta dito sa Game 6 at pipilitin niya syempre tapusin yan para makaharap na sa finals itong kanilang karibal na TNT Tropang 5G. So magiging very interesting ang series na to kung sakasakali. Kung ikaw naman ang Barangay Hinebra, kinakailangan unang-unang maganda yung start mo. Hindi na pwede silang yung papatambak palagi dito sa SMB. Dahil ang hirap ng bumawi lalo na kung isang talo na lang ay sa finals na. Kaya kinakailangan talaga na gumawa ng paraan si Coach Tim Cone para mapalakas na yung start nila at hindi sila kaagad-agad matambakan itong San Miguel Beermen dahil yan ang very important kayong nagawin para dito sa Barangay Hinebra. Katulad ng mga napalitan na natin ng mga nakarang araw, pinalitan na ng Phoenix Jewel Masters itong si Coach Willie Wilson pati na si Assistant Coach Jamaic Jarin. Pareho na silang umalis or inalis. Depende kung ano yung interpretasyon ninyo. Ayon dito sa balita ni Snow, mukhang nalungkot daw talaga si Willie Wilson dito sa nangyari at nagpunta na sa Estados Unidos. Hindi natin masisisi si Coach Willie Wilson kung nadismaya siya dahil isang conference pa lamang siya nakapagko-coach dito sa Phoenix ay tinanggal na kaagad-agad. So very disappointing din yan. On the other hand, hindi rin naman natin masisisi itong Phoenix Jewel Masters. Katulad nung nabanggit na natin ng mga nakarang araw, 5 sunod na conference na hindi nakapasok sa playoffs itong Phoenix. Phoenix, hindi naman niya katulad ng Terra Firma at Blackwater. Kung titignan ninyo yung lineup ng Phoenix, andyan naman si Kai Balungay, si Jason Perkins, si Richie Rivero, si Tyler Tio. Of course, padating pa si Will Gosum. So, ibig sabihin malakas naman yung lineup nila. Walang dahilan para sila hindi makapag-compete at hindi sa totoo lang yung lineup ng Phoenix pwede mong sabihin kasi pwedeng itapat sa rain or shine. So walang dahilan para hindi talaga sila makapasok sa playoffs at yan siguro dahilan kung ba't nagdesisyon yung management na gumawa na ng paraan para kumuha ng ibang coach. Kaya nga mukhang itong Phoenix ngayon bukod dito sa pagtanggal kay Willie Wilson, tignan natin kung sino pa yung mga papalitan niya dito ng mga coaches at mga players kung sakasakali. Dahil mukhang kinakailangan na talaga na magkaroon ng pagbabago dito sa Phoenix Fuel Masters dahil sabi nga nila mukhang napuno niya yung management at gusto na talaga na gumawa ng paraan para sila makakuha ng slot dito sa playoffs para sa mga susunod pang mga games. Kaya magiging matindi yung mga susunod na balita na lalabas mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Kaya abangan na lang natin iyan. Sinuspindi naman ng PBA yung isang referee dito sa playoffs pagkatapos niyang hindi tawagan ng foul si Calvin Aftana doon sa layup ni CJ Cancino. Kung hindi niyo napanood yung first game, nanalo ang TNT kontra dito sa Meralco. Damang ang Meralco 96-91 pero naka 4-point play si Reynan Batak o 4-point shot pagkatapos naagaw ni Jordan heading yung bola kay Cancino at naka-score ng layup. So lamang ang TNT ng 1 point. Nung sumunod na play, umatake itong si Reynan Batak, si CJ Cancino pero hindi natawagan ng foul. So ibig sabihin, kung natawagan ng foul si Cancino, baka nakapasok yung basket niya at nanalo pa ang Meralco. Baka meron pa tayong susunod na game. Ang problema, wala nga ganung nangyari, walang tinawag at nanalo ang TNT Tropang 5G. Kaya masasabi natin medyo masaklap talaga yung ganung sitwasyon lalo na
At yung play na hindi natawagan ng referee ay very crucial. Baka yung pa nag-decide ng outcome ng laro. Kaya sinabi ng PBA na pag-aaralan nila kung sususpindihin pa for the rest of the series or the rest of the playoffs yung referee na hindi nakatawag noon. Kaya tignan natin kung ano mangyayari dito. Pero sa tingin ko lang kahit na let's say for the sake of argument na nalo ang Meralco doon sa game na yon, TNT pa rin ang makakapasok sa finals. Hindi ko nakikita na ang Meralco ay tatalunin itong TNT lalo na at wala si Chris Newsome. So yan talaga ang mukhang kinakailangan gawa ng paraan ngayon ng TNT or rather ng Meralco na palakasin yung kanilang roster para masiguro na sila ay magiging ready na talaga para dito sa mga susunod pa na laban dahil either Ginebra or San Miguel ang makakaharap nila pagdating sa finals. Alam din yan nitong si Coach Jot Reyes. At ang huli natin balita ngayon, itong Rain or Shine Elasto Painters ay mukhang gagawa ng trade kasama itong Phoenix Fuel Masters. Katulad nung nabanggit natin, itong Phoenix ay pinalitan na itong si Coach Willie Wilson. Hindi pa inaanunsyo kung sino yung papalit dito, pero mukhang magkakaroon talaga ng pagbabago dyan. At kung ang Titan Ultra pinalitan na si John Cadell, ito namang Phoenix, ganun din ang gagawin dito kay Willie Wilson. Kaya nga hindi tayo magtataka kung itong si Coach Cheng Kiao susubukan na gumawa ng trade kasama itong line-up ng Rain or Shine Elasto Painters. Maghahanap sila ng oportunidad para kumuha ng iba pang mga big man na magagamit. Alam natin dito si Will Gozo, Muskay Balungay, bagay yan dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At sila talaga yung pwedeng makatulong dito sa nabanggit na line-up. Ngayon naman, parang ikaw itong Phoenix Fuel, ikaw itong Rain or Shine Elasto Painters, titignan mo rin baka may gumawa pa ng ibang trade yung kabilang lineup. As it is, alam naman natin na hindi magiging madali yung roster na to dahil maraming mga wingmen itong Rain or Shine. So pwede silang pamigay yung ibang players na yan para mas mapalakas yung kanilang lineup. Pero kinakailangan siyempre na medyo maging masusi din si Coach Cheng dito sa magagawa niyang trades para masiguro na sila talaga makakagawa ng panalo pagdating dito sa pag-acquire ng big man. Hindi magiging madali yung pagkuha ng mga center ngayon lalo na at alam natin na itong Phoenix magre-rebuild yan talaga. So magiging very exciting yung mga susunod na araw pagdating dito sa pagkuha ng mga tinatawag na mga big men at talagang itong mga malalakas na mga players. Yan ang aabangan natin. As it is, hindi rin natin masasabi na magkakaroon ng issue pagdating dito sa pag-acquire ng mga talents ditong si Coach Cheng Kiao dahil marami naman siyang mga players dyan talaga na magiging available at masasabi natin na magagamit niya. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon, si Malyari Mascareñas, si Dalmacio de Guzman, pati na rin si Katsakino Dukusin, si Anthony Alon, si Dexter Domer, si Monde Guzman, pati na rin si Ireneus Talangsang, Edwin Carmona Jr. at ang iba pa.